2 buwan ang nakalipas. Mula nang umalis si Danica, bumalik siya dito. May kinuha siya. Nasa business trip noon si Don Eduardo. Habang nasa loob ka naman ng bar na naglalasing. Napakunot noo nga ako nung bumaba siya. Parang balisa kasi siya at medyo nanghihina. Nag-alala ako kasi parang dinudugo siya. May dugo kasi sa suot niyang palda, pero sabi niya, hindi niya napansin na dinatnan siya ng regla. Ito ang exact na sinabi sa akin ni Aling Sasha. Nang tinanong ko siya kung hindi ba niya naaalala na bumalik si Danica noon. Ngayon hindi na lang ako naghihinala na anak ko si Sean. Sigurado na ako na anak ko nga siya. Danica didn't have a menstruation that time. I took her virginity. Shit. Bakit ba hindi ko naisip na hindi talaga yun panaginip? Talagang may nangyari sa amin ni Danica. Nung nagising ako, para lang talagang walang nangyari. I'm not naked. And shit, I didn't have a blood. No sign at all. Pero yung panaginip na yun, binulabog ako. Pabalik-balik sa aking isipan ang panaginip na yun. Hanggang ngayon, hindi nawawala sa akin yun. At totoo pala. So Danica is mine after all. Danica and Sean is mine. At hindi kay Franco. Sir Paulo? Sambit naman ni Lily nang ako na lang ay napagbuksan niya ng pintuan. Nandyan ba si Ma'am Danica mo? Nakangiti ko namang tanong kay Lily. Wala po, sir. Umalis po sila kasama si Sir Franco. Walang kasalanan na nagawa sa akin si Franco. Pero galit na galit ako sa kanya sa isipin na inangkin niya ang mag-ina ko. Tapos kasama pa niya ngayon si Danica. Saan sila nagpunta? Anong ginagawa nila ngayon? Sandaling nagkiskisan ang aking ngipin at lihim na ikiniyom ang aking mga kamao. Pinilit kong umiti kay Lily. Si Sean. Nasa kwarto niya po, naglalaro po. Sagot naman ito. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Walang nagawa si Lily kundi ang sundan ako ng tingin. She already know me. Kaya siguro hindi na siya nagdalawang isip na papasukin ako. Saan ang kwarto ng anak ko? I mean, ni Sean. Itinuro naman niya sa akin ang kwarto ng aking anak. Agad kong binuksan ang pintuan at tumambad sa paningin ko. Ang nakatalikod na bata habang naglalaro ng toy car. Pinigilan ko ang maiyak. How I wanted to tell him that I am his father. At hindi totoong patay na ang daddy niya na tulad ng pinapalabas ni Danica. Ito ang ikinatatampo ko kay Danica. I know what I hurt her. Pero kailangan ba talaga niyang ipalabas na patay na ako sa anak namin? If she didn't just escaping the time, we're now happily living together as family. Tito Paulo? Nakangiting sambit naman ni Sean nang napalingon siya sa akin. Tumayo ang aking anak at patakbo siyang lumapit sa akin. Napasquat ako at open arms na sinalubong ko ang anak ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili na niyakap ko siya na mahigpit. Ang aking anak. Masakit isipin na hindi ko man lang nasaksihan ang paglaki ng anak ko. Hindi ko nakita kung paano siya gumapang. Hindi ko man lang alam kung iyakin ba siya nung ano kaya ang salita ang una niyang nasambit. Mami kaya o daddy? Nung nasambit ba niya ang salitang daddy? Si Franco ba ang tinawag niyang daddy? Ngayon mas tumindi ang panibugho na nadarama ko. Tito Paulo, I thought I won't see you again. Aniya na tila libu-libong karayom na tumusok sa puso ko. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ama. Hindi mangyayari yun, Sean. Mula ngayon, lagi mo na akong makakasama. Napagpasyahan ko na ipasyal ang aking anak sa isang mall. Pagkatapos namin pumunta sa isang doktor na kumuha ng swab naming dalawa para sa DNA test. Hindi ko mapigilan at hindi ko maipaliwanag ang sayang nadarama ko ngayon. Kasama ko ang aking anak. Parang busog na busog ang puso ko. Ngayon pa lang ako naging ganito kasaya. Mula noong, "Thank you for the ice cream." Nakangiting sambit naman ni Sean.
Pagkatapos niyang kainin ang ice cream na binili ko para sa kanya, kinuha ko ang pinagkainan niya at itinapon ito sa basurahan na malapit lang sa aming kinauupuan. Did you enjoy today? Nakangiti kong tanong sa anak ko. Yes! Ang sarap tingnan ng ngiti niya sa mga labi. Kahit habang buhay, hindi ko pagsasawaan ang ngiti ng aking anak. Thank you, Tito Paulo. I'm not your Tito Sean. I am your dad. Sa isip ko sabay karga sa anak ko. Ibang kasiyahan ang nadarama ko ngayon. Isang kasiyahan na hindi ko na naranasan sa loob ng 3 taon. Magiging buo din ang pamilya natin, baby. You, me, and your mommy Danica. Isa tayong buong pamilya. Tayong 3 dapat ang magkasama. At hindi ko hahayaang papalitan ni Franco ang papel ko sa buhay niyo ng mami mo. Dahil siguro sa sobrang pagod, kaya nakatulog ang anak ko. Karga ko ang aking anak gamit lamang ang isa kong kamay. Parang papel lang ang kanyang bigat. Para sa akin kahit medyo chubby pa siya. Malaking tao naman kasi ako. Matangkad, may malapad na pangangatawan. Kaya napaisip tuloy ako, kung hindi pa ba nabibigatan sa akin si Danica noong ginawa namin si Sean. Kasi napakaliit naman ang katawan niya. Naisip ko na baka napisa siya. Napailing na lang ako at napangiti sa naisip ko. Napatigil ako nang napadaan ako sa isang branch ng isang sikat na jewelry store, ang Mama Lux Gym. I was invited for the opening but hindi ako nakapunta dahil dinala ko si Lolo sa ospital nung araw na yon. Humakbang ako sa loob. I don't know if Danica likes jewelry, pero gusto ko pa rin siyang bilhan. Napako ang aking paningin sa isang kwintas. I got fascinated of this. Sa tingin ko, bagay ito kay Danica. It's a negligee kind of necklace. Have in mind? Nakangiting tanong sa akin ng isang magandang babae. Marahil na po na niya kanina pa ako nakatitig sa negligee necklace tapos ipalingalinga ko na naman ang aking mga mata sa ibang nakadisplay. Kunot noo akong nakatingin sa kanya. What I mean, if you have a specific kind of necklace that you're thinking right now. Matamis ang kanyang ngiti. No, I think this one. It's look good to my wife's neck. Ani ko na ang tinutukoy ang negligee necklace. You have a nice taste, Mr. Paulo Dio Gracia. Pakilala ko naman dito. It's a beautiful necklace anyway. Kudos to the designer. I am the designer. Ani naman ito. Oh, so you are Misty Laurente. Nakangiti itong tumango. So it's true. The jewelry designer who is known as Miss Laurente. The new crush among businessmen is too gorgeous. Pati yata si Drake Sebastian, my playboy friend, has a slight crush on her. Masaya kami nagkukwentuhan sandali ni Misty habang inaayos pa ang binili ko sa isang empleyado. We're just talking about the necklace that I purchased. Tulog na tulog pa rin si Sean na nakapatong ang ulo sa aking balikat. Napatigin siya sa may entrance. Kaya nasundan ko ng tingin ang tinitingnan niya. And there, I saw the badass demeanor CEO of the biggest corporation in Asia, the Monreal Corporation. Si Francis Monreal. And same as usual, he walks like he owned the place. I know him. Minsan ko na siyang nakasalumuha noon. He is an arrogant. Napatingin naman ako sa babaeng kaharap ko. Lumatay ang matinding inis sa kanyang mukha. Pati sa mga mata niya, kahit pa nakangiti siya sa akin. Sabay kami napatingin sa lalaki na ngayon ay nasa harapan na namin. Sabog na sabog ang kilay nito. Ano to? Tanong agad nito kay Misty. Sabay pakita ng papel na hawak nito. Can you please, Mr. Monreal? I have a customer. Halata ang inis sa mukha naman ni Misty. Pero pinilit pa rin ito na maging formal. I remember Danica. Ganito din ako tratuhin ni Danica. Women nga naman. Napatingin naman si Mr. Monreal sa akin. At mas lalo yatang sumama ang hilat siya ng kanyang mukha. At sa instinct ko, nagsasabing, nagsiselos nga ang isang Francis Monreal. Hindi naman ako manggugulo. I just want you to explain this one. Hindi mo ba nabasa? That the copy of the restraining order
that I filed against you. So better leave now before I file another case. Case ha? Nagtagisa naman ang ngipin nito. So me then, I don't care. I can get away from it anyway. By the way, I will be waiting for you inside your office. We're going to talk about business. Nasundan namin ang tingin ni Misty ang papalayong lalaki. Kaya siya nakangiting bumaling sa akin. Pero larawan naman ng iritasyon ang mukha niya. Hayaan mo lalaking yun. Nakagat kasi yun ng aso nun at nagkulang sa isang bakuna kaya napuruhan ang utak. Napatawa naman ako sa kanyang sinabi. Bakit mo ipinasyal sa show na hindi nagpapaalam sa akin? Tanong naman ni Danica kay Paulo. Hindi niya mapigilan ang mahaluan ng matinding galit ang kanyang boses. Sobrang pag-alala ang nadarama niya nang umuwi siya kanina na wala ang anak niya. Bahagya pa niyang napagalitan si Lily dahil pumayag ito na isama ni Paulo si Sean. Nasa loob na ng kwarto nito ang kanyang anak. Nakatulog naman ito. Malamang dahil napagod ito sa pamamasyal nito kasama si Paulo. Come on, Danica. Ipinasyal ko lang sandali si Sean. Sobra kasing busy mo ng araw na to at hindi mo siya naipasyal. Bising-busy kayong dalawa ni Franco. May pangungutya sa boses nito. Mas lalo naman siyang nagalit sa sinabi nito. Pwede ba, Paulo? Wala kang pakialam sa amin ni Sean. Bakit ka ba nandito ha? Sinusundan mo ba kami? Naiiritang wika naman ni Danica. Wala nga ba, Danica? Makahulugan na tanong naman ito. Anong ibig mong sabihin? Kunot noon naman na wika ni Danica. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa at hinarap siya nito. Napaangat siya ng mukha dito. Napakatangkad naman kasi nito. Lakas loob niyang sinalubong ang mga titig nito. Aalis na ako, Danica. Ani nito. I'll be back. And I have a surprise for you. Makahulugang sabi naman ni Paulo. Anyway, may ibibigay nga pala ako sa'yo. May inaabot ito sa kanya na isang box na may logo ng isang kilalang jewelry shop. Tinanggap naman niya ito. Sa kawalang salita na humakbang ito papaalis. Nasundan na lamang niya ito ng tingin. Sa kanya binuksan ang box at isang kwintas ang nakita niya. May maliit siyang papel na nakita at binasa niya ang nakasulat dito. You are my home. Let's build our home once again. Pagod akong naisandal ang aking likod sa sandalan ng sofa. I'm so exhausted and drained dahil ito sa naging bisita ko kanina sa shop ko. Hindi ko alam na makakaharap ko pa pala kanina ang mismong ina ni Paulo. Wala sa ugali ko ang manumpa ng tao, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili na isumpa siya. Ayaw ko siyang patulan, pero hindi ko na napigilan ang aking sarili dahil sumusobra na siya. Pumasok sa isip ko kanina ang nangyari. Danica, nandito ako para alukin ka ng malaking halaga. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Anak ba ni Paulo yung batang kasama mo? At kung anak nga siya nito, name your price at kukunin ko ang apo ko. Diretsyong sabi sa kanya ni Ma'am Belinda. Hindi ko mapigilan at agad kong naramdaman ang sobrang galit. Pero kinalma ko pa rin ang aking sarili. Ayaw ko siyang bastusin dahil naging biyanan ko rin naman talaga siya sa loob ng 5 taon. At bilang respeto na rin sa kanya, kahit hindi niya ako nire-respeto. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita at ginawa ko pa rin ang maging mahinahon. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Belinda. Wala kang apo sa isang basura na tulad ko. And my son is not for sale. Anong akala niyo sa anak ko? Bagay na kayang bilhin ng pera niyo? Isaksak niyo na lang sa baga niyo ang pera niyo. At sa akin lang ang anak ko. Masyadong matalas na ngayon ang dila mo. Anong ipinagmamalaki mo? Dahil ba meron ka ng 40% share dito sa Hacienda Dio Gracia? O dahil dito sa shop mo na hindi ko alam kung kumikita ba? Hindi ka pa nga umaangat sa buhay mo. Hindi ka na marunong rumespeto. Wala akong ipinagmamalaki sa iyo, Madam Belinda. Dahil alam kong kailanman, hindi ko mapapantayan ang kayamanan na meron ka. Paninindigan at dignidad lang ang meron ako.
Ngayon, sana umalis na po kayo. Dignidad? Napatawa naman ito. Okay, kung hindi si Paulo ang ama ng anak mo, si Don Eduardo ba? Kaya ka ba umalis noon? Dahil may relasyon talaga kayo ni Papa at nabuntis ka niya? Halos nanlisik ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi ko kayang sikmurahin ang kanyang mga sinasabi. Umalis na kayo bago magdilim ang aking paningin. At baka makalimutan ko, Ma'am Belinda, na tao kayo at hindi impakta. Bago ko pa kayo kalad ka rin palabas nitong shop ko. Madiing sabi niya rito. Until now, wala pa rin pagbabago sa mami ni Paulo. Mapagmataas pa rin ito at matapobre. Ipinalingalinga ko ang aking mga mata sa buong paligid. Alam kong hindi ko madatnan ngayon sa bahay si Sean at si Lily. Nagpaalam kasi si Franco. Kanina na ipasyal ang anak ko at mukhang magagabihan pa ang mga ito. It's already 5 p.m. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata nang may kumatok. Akala ko ba magdi-dinner sa labas si Franco? Ang aga naman yata nilang umuwi. Hubakbang ako papunta sa pintuan para buksan ito. Ikaw? Mulagat na sambit ko nang si Paulo ang napagbuksan ko ng pintuan. Ano na naman ang ginagawa mo dito, Paulo? Pagkatapos ng mami mo, ngayon ikaw naman. Hindi niyo ba talaga ako titigilan? Si mami? Kunot noon na tanong nito. Bakit? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Paulo. Sabi ko, ayaw ko nang magalit. Pero sinong hindi magagalit sa ginawa sa akin ng mag-iina na ito? Alam kong magkasabwat kayo ng ina mo. Talagang wala kayong ibang gustong gawin, kundi insultuhin at apakan ang aking pagkatao. I don't know what you're talking about. Please, Danica, don't worry. I will talk to Mom. As of now, nandito ako para bisitahin si Sean. Uwi ka naman ito. Please, Paulo. Ano ba ang dahilan at lagi mo pa rin kaming ginugulo ng anak ko? Nananahimik na kami dito. Sunod-sunod akong napakalma sa aking sarili. Kailangan kong humugot ng malalim na hininga habang ngayong kaharap ko si Paulo. Hindi ko ba pwedeng bisitahin ang mag-ina ko? Mariing tanong naman ito. Nakipagtitigan ako sa kanya. Hindi ako nagpakita ng kahit na anong emosyon sa kanya. Tumawa ako. Mag-iina? Sino bang mag-iina mo dito, ha, Paulo? Patawa-tawa kong sabi sa kanya. Napatawa din siya. Saka siya sumeryoso. Si Sean, anak ko siya, hindi ba? Hindi ko napigilan ang makadama ng kaba. Pero nilakasan ko pa rin ang aking loob. Hindi ako aamin sa kanya kahit ibitin pa niya ako ng patiwarik. Nahihibang ka na ba, Paulo? Paano mo naman naging anak si Sean? Hindi mo naman siguro nakalimutan na walang nangyari sa atin noon. Ano yan? Basta-basta na lang siyang nabuo? Hinaluan ko ng biro ang aking boses para maibsan ang sobrang nervyos na aking nadarama. Tama ka. Paano nga ba nabuo si Sean? Bumuntong hininga si Paulo. Siguro nadala lang ako sa hinala ko. Medyo hawig kasi sa akin si Sean. Maliban pa doon, marami din kaming pagkakatulad at magaan din ang loob ko sa kanya. Napaupo naman siya sa sofa. Gumaan ang loob ko. Mabuti naman at hinala lang pala niya ang kanyang mga pinagsasasabi. Hindi yan sapat na basihan, Paulo, para ariin mong anak si Sean. Nagkataon lang siguro yun. At saka, kilala mo naman ang daddy niya, si Franco. Pagsisinungaling ko. Talaga? Pero bakit sabi sa akin ni Sean, patay na ang tunay niyang ama? Sandali na parang naidikit ang aking dila at hindi ko magawang makapagsalita sa kanya. Napaupo din ako sa sofa, paharap sa kanya. Hindi ko ipinahalata sa kanya ang paghihina ng aking tuhod. Kailangan kong makahanap ng pwedeng rason sa kanya. Oo nga,
Patay na ang ama ni Sean. May boyfriend talaga ako nung mag-asawa pa lang tayo. Sumama ako sa kanya nung tinapos na natin ang lahat tungkol sa atin. Siya talaga yung ama ni Sean. Sayang lang, namatay nung ipinanganak ko si Sean. Mula nun, si Franco na ang kinilalang ama ng aking anak. Nilakasan ko masyado ang aking loob para masabi sa kanya ang kasinungalingang ito. Tumingin pa ako sa kanya mga mata para hindi niya mahalata ang pagsisinungaling ko. Talaga? Paninigurado niya. So pareho lang pala tayo noon. I'm not the only cheater sa kasal natin, pati na ikaw. Pagalit niyang sabi. Bumuntong hininga naman ako. Kailangan ko ng panindigan ang kasinungalingan ko. Bahala na kung maging masamang babae man ako sa kanyang paningin. Oo nga pala. Ganun naman talaga ang tingin niya sa akin. Oo. Okay lang naman yun sa'yo, diba? Ngumiti pa ako. Kaya salamat at pinilit mo si Hannah. Dahil doon magkasama kami ng boyfriend ko at nagkaroon pa kami ng anak. Nakakapasong titig naman ang pinakawalan ni Paulo na mas lalong tumindi ang aking kaba. You're not a good lying, Danica. Mariing wika niya. Gusto mong ipaalala ko sa'yo kung paano nabuo si Sean? I took you sa bar ng mansyon. At pagkatapos nun, para ka nalang bula na bigla na lang nawala. Stop it, Paulo. Putol ko pa sa iba niyang sasabihin. Kahit nahuli na niya ang katotohanan, ayaw ko pa ring aminin sa kanya ang totoo. Ano ba yung pinagsasabi mo ha, Paulo? Diyos ko, kung sino man ang babaeng katalik mo. Natigil ako sa iba pang sasabihin nang may inabot siya sa akin na isang brown envelope na dala-dala niya. Ano to? Kunot noong tanong ko naman. Buksan mo. Ginawa ko ang sinabi niya at tiningnan ko ang nasa papel. Parang tumakas yung kaluluwa ko sa aking katawan dahil sa aking nabasa. Magsisinungaling ka pa rin ba, Danica? Kung nandyan na ang ebidensya ko? Naniningkit ang mga mata na wika naman ni Paulo. How dare you? Ipinadiin itest mo ang anak ko na walang permiso mula sa akin? Pwede kitang ireklamo nito. Talaga, Danica? Then go. Tila challenge naman ang pagkakasabi niya. Dahil irereklamo din kita sa ginawa mong pagtatago sa anak ko. And with money and power, kaya kong ipanalo ang kaso. Hindi ko na mapigilan ang sobrang pagbugso na matindi kong galit sa kanya. Hanggang ngayon, plano pa rin niyang gamitin ang kanyang pera laban sa akin. Hindi pa rin siya nagbago. Napatayo ako bigla at hindi ako mapakali. Ang kapal talaga ng mukha niya. Wala naman siyang kaalam-alam sa lahat ng pinagdaanan ko. Habang ipinagbubuntis ko si Sean. Tapos ang lakas ng loob niya para takutin ako ngayon. How dare you, Paulo? Ang lakas ng loob mo para ariin ang anak ko. Wala kang alam sa lahat. Hindi mo alam ang pinagdaanan naming dalawa. Hindi mo makukuha ang anak ko mula sa akin. Mamamatay muna ako. Binuo ko ang aking boses. Sabi ko na nga ba, magkasabot sila ng kanyang ina. Pareho nilang planong kunin sa akin ang anak ko mula sa akin. Pinigilan ko ang pagbabanta ng mga luha ko. Ayaw kong maging kawawa sa kanyang harapan. Tumayo din siya at bahagyang lumapit sa akin. Hindi ko kukunin si Sean mula sa iyo, Danica. If you will be cooperating with me. What do you want, ha? Sumama kayo ni Sean sa akin sa San Ignacio. We will be living together as family. Tila pa utos na wika naman ito. Sandaling napaawang ang aking mga labi sa kanyang sinabi. Kinalma ko ang aking sarili. You are talking nonsense. Please, Paulo. Alam mong imposible yang sinasabi mo. It's 3 years late na. Franco and I will getting married soon. He's always with me ever since. Hindi mo pwedeng pakasalan si Franco. Madiing wika naman ni Paulo. At bakit hindi? Anong karapatan mo para pigilan ako? Wala kang karapatan, Paulo. I am your husband, Danica. Direkta nitong wika. May ex-husband, Paulo. Naiirita kong sabi naman sa kanya. Napatawa naman siya.
I am still your husband, Danica. Hindi naman naanal ang kasal nating dalawa. Napatigil ako at tila naniga sa sinabi niya. Ipinilig ko ang aking ulo. Sinisiguro kong tama ang narinig ko. Anong sabi mo? Nanghihina kong tanong. Wala sa angka namin ang naghihiwalay, Danica. Kaya hindi ko ipinasa ang annulment papers natin. Nang tuluyan nagsink in sa isip ko ang mga katagang kanyang binibitawan. Agad akong nagpupuyo sa galit habang nakatingin sa kanya. Walang hiya ka talaga. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha, Paulo? Ikaw ang naghanda ng annulment papers na yon. Pinapirmahan mo yun sa akin. Pero hindi mo ipinasa. Pinaglalaruan mo ba talaga ako? Galit kong pagkakasabi. Sabay kong pinagsusuntok ang kanyang dibdib. Hinayaan lamang niya ako. Maya't maya lang, ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig. Nagpupumiglas ako. Pinipilat kong kumawala mula sa kanya. Hindi ko napaghandaan ang pagbigla niyang pagsandal sa akin sa dingding. Sa kanya mariing naangkin ang aking mga labi. Sobrang panlalaki ng aking mga mata sa kanyang ginawa.